Breaking news mga kabayan, mukhang gusto ata ng China na siya ang isusunod ng Amerika pagkatapos ng Iran. China, pabida-bida matapos nitong tangkaing banggain ang landing ship tank ng Philippine Navy sa West Philippine Sea. France at Pilipinas tinagdaan na ang Visiting Forces Agreement. Ayos, paraming mga bansa na ang katuwang ng Pilipinas sa depensa langis sa West Philippine Sea na diskubre ng Pilipinas. Matapos ang matagumpay na oil at gas exploration, ngayong Marso ng taong kasalukuyan, ipinahayag ng Pangulo ng bansa ang matagumpay na pag-drill at pagsuri nito na ang Camago 3 ay kayang mag-produce ng 60 million standard cubic feet of gas per day. Ito ay 2.5 times na mas malaki kung ikukumpara sa Malampaya East 1. 10 barko ng Pakistan na naglalaman ng langis pinadaan ng Iran military sa Strait of Hormuz. Inirigalo kay President Trump, tanda ng seryoso ang Iran sa tulong ng Pakistan sa pagkakaroon ng kapayapaan. Amerika tuloy ang pag-supply ng armas, bala at gear sa Israel Defense Force. Iran Foreign Minister, galit na galit matapos silang maisahan ng Pakistan. 10 barko na may watawat ng Pakistan na punong-puno ng langis ang nakatawid sa Strait of Hormuz. Ang iniregalo ng mga opisyal mula sa Iran kay President Trump. Ang mga langis na ito ay nagkakahalaga ng milyong-milyong dolyares. Isang pagpakita ng panibagong liderato ng Iran sa tulong ng Pakistan na seryoso sila sa kanilang pakikipagnegosasyon sa Amerika. Ito ang kumpirmasyon ni President Trump. You know, I told you about a present, right? Steve, can I reveal the present? You can do anything you want. Thank you. They said to show you the fact that we're real and solid and we're there. We're going to let you have 8 boats of oil. 8 boats. 8 big boats of oil. This was 2 days ago. And they'll sail up tomorrow. That was 3 days ago. And I didn't think much about it. And then I watched the news and they said, a very good anchor actually, happened to be Fox, but I watched it and he said, something's unusual happening. There are 8 boats that are going right up the middle of the Hormuz Strait. 8 big tankers are going loaded up with oil right through. And I said, well, I guess they were right and they were real. And I think they were Pakistani flagged. And I said, well, I guess we're dealing with the right people. And actually, they then apologized for something they said, and they said, we're going to send 2 more boats. And it ended up being 10 boats. All right, I hope I haven't screwed up your negotiations, but I thought it was appropriate to say, because I did taunt you the other day by saying they're going to give us a present. Sa Israel naman, tuloy-tuloy ang pagdating ng mga armas mula sa Amerika. Ito na ang ika-200 cargo plane na dumating sa panahon ng Operation Roaring Lion. Nasa 8,000 tons na mga armas, bala at iba pang ammunition ang dumating upang suportahan ang Israel Defense Force sa digmaan nito laban sa Iran. קלטנו כבר מעל 200 אוניות ומטוסים, אשר הביאו בתוכם ציוד צבאי, אמל"ח וחימושים. כל זה לטובת המשך הלחימה. China gustong umeksena, mukhang gusto ng China sila ang isusunod ng Amerika. Sinubukan namang banggain ng isang warship ng China ang isang barko ng Philippine Navy malapit sa Pag-asa Island. Noong nakarang Miyerkules, muntik magbanggaan ang mga barko ng Philippine Navy at People's Liberation Army Navy sa West Philippine Sea. Habang nagsasagawa ng resupply at humanitarian mission, ang BRP Benguet LS-507, isang aktibong landing ship tank ng Pilipinas, nilapitan ito ng China People's Liberation Army Navy. Frigate na may hull number 532, lumapit ang barko ng China sa distansyang 5 metro na lang ang layo sa barko ng Pilipinas. Umiwas ang barko ng Philippine Navy upang hindi ito magkabanggaan. Itong China talaga mga kabayan, ang lakas na maghamon ng banggaan. Di pa sila nadala sa nangyari sa kanilang CCG-3104 na parang latang nagkayupi-yupi sa dagat. Nang mabangga ito ng isa pang barko ng China, sigurado tahimik na naman ang mga politikong tuta ng China sa balitang ito. All back on. Right, stand by.
France at Pilipinas formal nang nilagdaan ang Status of Visiting Forces Agreement noong ika-26 ng Marso taong kasalukuyan. Ito ang kauna-unahang kasunduan ng Pilipinas sa isang bansa mula sa Europa na nagpapahintulot sa pag-deploy ng mga sundalo ng France sa Pilipinas para sa pagsasanay at mga operasyon. Ang kasunduan ay nilagdaan ni na Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at French Minister of the Armed Forces. Natapos ang negosasyon sa loob lamang ng isang taon matapos itong iutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong taong 2024. Bakit ito mahalaga? Ang akbang na ito ay bahagi ng estratehiya ng Pilipinas na palakasin ang ugnayan pang-depensa sa mga kaalyado sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea. Para lang sa inyong kaalaman mga kabayan, ang France ang ika-6 na bansang may katulad na kasunduan sa Pilipinas, kasunod ng Amerika, Australia, Japan, New Zealand at Canada. Good news mga kabayan, para naman sa Pilipinas sa kabila ng kinakaharap na pagsubok ng ating bansa dulot ng digmaan sa gitnang silangan. Inanunsyo naman ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas na matagumpay ang naging oil and gas exploration sa gawing West Philippine Sea malapit sa Palawan. Matapos madiskubre ang malaking deposito ng langis sa Malampaya East 1 nitong Enero ng taong 2026, ngayong Marso ng taong kasalukuyan ipinahayag ng Marcos administration ang matagumpay na pag-drill at nasuri na ang Camago 3 na merong 60 million standard cubic feet of gas per day. Ito ay 2.5 times na malaki kung ikukumpara sa Malampaya East 1. Ito ang dahilan kung bakit gustong angkinin ng China ang buong West Philippine Sea dahil sa taglay nitong yaman sa oil at gas. My fellow Filipinos, today I am proud to announce another step forward in our mission to secure affordable, reliable energy for every Filipino. The Camago 3 well has been successfully drilled and tested, producing up to 60 million standard cubic feet of gas per day. It is the second major milestone under our $893 million Malampaya Phase 4 campaign, and it is significantly larger than our first. Camago 3 holds an estimated 2.5 times more recoverable gas than the Malampaya East 1 discovery. So together, these two wells are projected to extend the life of the Malampaya gas field by an estimated 6 years. Ano naman ang ibig sabihin nito para sa inyo? It means more power, steadier power, and cheaper power. Malampaya gas costs us roughly 4 pesos and 80 centavos per kilowatt hour. Imported LNG costs 10 pesos and 30 centavos, more than double. Every unit of power we generate from Malampaya instead of imported fuel is money saved by households, by small businesses, by every Filipino that pays an electric bill. Alam natin lahat kung gaano kahalaga ito ngayon. Ang kaguluhan sa Middle East ay nagdudulot ng matinding pabago-bago sa presyo ng gasolina sa buong mundo. Kaya naman, ginawa natin ang lahat para masiguro na may sarili tayong supply ng enerhiya upang maibsan ang epekto ng kaguluhan nito sa pang-araw-araw na buhay ng ating mga kababayan. For the first time since the year 2000, new subsea pipelines are being laid in Philippine waters. Ibig sabihin, may bagong tubo na itinatanim sa ilalim ng dagat para maihatid ang gas mula sa pinagkukuhanan patungo sa ating mga tahanan at negosyo. We are not just extending a gas field. We are rebuilding our energy infrastructure from the ground up. We are targeting first gas delivery by the fourth quarter of 2026. And we are not stopping there. The next well, Bagong Pag-asa, sits 30 kilometers north of Malampaya and is already in the works. This is indigenous energy. It is ours. This is our future. And it is how we protect every Filipino from the burden of rising global fuel prices. Maraming salamat.